Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon, kilala na po natin. Bistado na po talaga kung sino-sino itong mga tao na gustong ipa-impeach si Presidente Bongbong Marcos nitong January or February. Parang iyon po yung kumakalat na balita, no? Na meron daw po magpa-file ng impeachment laban kay PBBM. At ang nakakatawa dito mga kababayan, ito po ay mga DDS, mga Duterte supporter. So ito yung sinabi nga po ni Yusek Claire Castro, no? So ito, basahin natin, no? So sabi dito, Marcos ready to face possible DDS back impeachment bid, sabi ng palasyo po yan. So ibig sabihin na to, no, kung DDS po yung mag-file po ng impeachment laban kay PBBM, so ibig sabihin nito, politika lang po ito. Kasi in the first place, kung DDS pala yung may pakana nito, sino makikinabang dito? Pag sila po yung nagtagumpay, DDS din. Kasi po si Sara po magiging presidente. Oh, kung ba, no? So, continue natin yung pagbabasa, no, para makuha natin yung narrative. Okay, sabi dito, ano ba? Ito. Pala. Yan, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. is prepared to confront any impeachment complaint that may be filed against him. Sabi nga po ito ni Clara Castro, no? Malacanang said following reports that supporters linked to Vice President Sara Duterte are floating such a move. So ako mga kababayan, naniniwala po ako na hindi po ito kikilos itong mga tao po na to para po mag-file ng impeachment laban kay PBBM kung wala po itong basbas ni Sara. Napakakapal ng mukha, di ba? May putok pa. Presidential Communications Office Undersecretary Clara Castro said, the President cannot respond to a case does not yet exist. Mag-file mo na kasi sila ng impeachment, di ba? Stressing that any complaint would first have to be read and assessed. She cited media reports indicating that individuals believed to be part of the Duterte-backed DDS have allegedly approached at least one lawmaker about filing an impeachment case against Marcos. So meron daw pong isang lawmaker na magpa-file nga po ng impeachment laban kay PBBM. So sino-sino ba yung mga congressman na yan? So may listahan dito ako, no? So unang-una si Pulong. DDS congressman yan, di ba? Tapos yung anak ni Pulong. Syempre, anak ni Pulong, kung sino man yun. Hindi ko kilala. Tapos, sino pa ba? Yung Omar Duterte pala, no? Tapos yung si Ungab. Si Isidro Ungab. No, yung congressman nga po sa Davao City rin. And then, si ano pa, no? Meron pa yan eh. Manapin ko lang Si... Ito. So si Marcoleta pala, no, yung anak ni Marcoleta, no, kung sino man 'yon. Yung anak ni Marcoleta pala, DDS congressman din 'yon. Tapos si Lord Alan Velasco, no. So, ito may listahan dito ng mga DDS congressman eh. Tapos si Eric Goyap. Syempre si Eric Goyap. So, yung ko diyan, no, kung sinong congressman ang mag-file po ng case. No, pero parang si Ungab siguro to, no, kasi ungas 'yun eh. So ngayon, tingnan ngayon natin tong statement nga po ni Clara Castro. So, reaction na natin to Sige. Palace has released its initial reaction on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been made aware of these moves, and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa Yun, so betrayal of public trust daw po pala yung issue ni PBBM. So malamang ito yung tungkol sa pagpirma nga po ng GAA ni PBBM sa loob ng 3 taon. Malamang yan eh, ayan yun eh. Sige. yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo. Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Okay, no. So may sinasabi dito si Yusek Claire Castro na congressman nga daw po, no, na nagsabing DDS daw yung nag-file ng case. Posible mag-file po ng kaso ng impeachment. So ito, napanood ko ito, no, sa GMA News. So pakinggan natin to. Hindi ko ipipili kasi makaka-copyright tayo eh. Yeah. Wait. Ito.
foreign assistance. Ferdinand Marcos Jr. Posibleng maharap sa reklamong impeachment ang dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, ikinakasana ng isang pro-Duterte group ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May dalawang kongresista na aniyang nangakong mag-e-endorso nito sa Kamara, isa mula sa mayorya at isang independent congressman. Sabi ni Erice, isa sa mga tinitingnang basehan ng reklamo ang umano'y pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kaugnay ito sa issue sa budget nitong nagdaang 3 taon. The President allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. Tapos pumayag siya Tangina mo, na Erice. Yan na. So ngayon na, so ito base kay Erice mga kababayan. So may isang congressman na magpa-file ng case na impeachment kay PBBM. Tapos dalawa mag-i-endorse. Isang pro-Duterte din po na congressman at isang independent. So sino ba yung independent dyan? Wala ko sino yan, no? Yan, so ngayon, no, continue natin para at least, di ba, ito yung sinasabi ni Yusek Claire. Ano lang natin, binibigyan na natin ng ebidensya. Yung sinasabi ni Yusek Claire. O, sige, continue. Unang-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas So yan ha. So actually kasi mga streetwise, no, ito yung problema ni Sara eh. No? Kung sinagot niya na po sana yung mga issue laban sa kanya, hindi na po talaga kailangan ng impeachment. Oo. Well, si Sara po, maraming aligasyon laban kay Sara. Kaya magkakaroon ng impeachment. Ngayon kay PBBM, kung ipipilit po nila na yung kasalanan ni Presidente Bongbong Marcos, yung pagpirma nga po ng GAA, na merong 3 years na consecutive years na merong unprogrammed funds, napaka-ampaw nun. Napaka-pangit po na logic nun. Kasi sa first place mga kababayan, sige sabihin na nga natin no, na lumaki talaga yung unprogrammed funds. So ngayon, asan yung ninakaw doon? Ganon, ewan ko lang kung meron silang ebidensya laban doon. Pero asan ang ninakaw? Para magkaroon ng isang kasalanan ng presidente, dapat mapatunayan nila na lumaki yung unprogrammed funds at ang kumuha dito si Presidente Bongbong Marcos. At ninakaw niya ito. Di ba? Pero pag ganyan, actually, bobobo talaga ng mga congressman natin, no? Bobobo talaga. Sa totoo lang. Bobo talaga? Oo, hindi nyo nga. magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Yan. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Ayun, totoo yan, di ba? Totoo yan. O, si Sara, ang daming aligasyon laban sa kanya, pero minsan hindi sumagot. O, si PBBM talaga wala eh. Tingnan ninyo ano bang binibintang nila kay Presidente Bongbong Marcos? Adik, bangag. O, tapos wala silang ebidensya. Di ba? Walang ebidensya. O, ano pa binibintang nila kay Presidente Bongbong Marcos? Magnanakaw daw. Kasi pumirma ng GAA. Kita nyo, pilit na pilit talaga eh. Pilit na pilit eh. Di ba? Ang point dito, di ba sabi ko nga kanina, kung lumaki ang program funds at pinirma ni BBM, asan yung ninakaw doon? Pag mayroon silang pinakita, maniniwala ako. Ganoon lang po yun. Pero kay Sara, saan katutak po yung aligasyon laban sa kanya? Di ba? O, pinambayad ng kondo, 1 milyon sa loob ng 1 linggo. Anong klaseng kondo yan? 1 million sa loob ng 1 linggo? Sa confidential fund? O, di ba? O, tapos meron siyang bribery na kaso. O, may mga nagsalita laban kay Sara sa about bribery. Di ba? O,
Madaming allegation po kay Sara. O yung Berges Pratos nga, di ba? Resibo na nga lang, hindi pa inaayos. Oh. So, ewan ko dito sa mga tangang DDS po na to. Mga tanga talaga to eh. Sige, continue nga. Sige. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Oh, yan na. So actually, no, hindi naman imposible po yun, no. So, ang mangyayari dito, no, may mag-file din po ng impeachment laban kay Sara Duterte. Malamang mga kabayan black po yan. No, na hindi pa nga po natin alam kung ito magpuproceed. No, tapos kay Sara Duterte, meron na naman pong 3 congressman na magpupush po nito. 3, pagkakalam ko eh. So, isang magpa-file, isang tatanggap, at isang buboto. So, 3 sila. Alam ko ba na ang point ko dito, ano bang rason? Ba't gusto nyo mapa-impeach si PBBM? Ano gusto ko malaman eh. Ano bang rason? Di ba kasi mga kababayan, tandaan po natin, no, tumataas po yung GDP natin. Bumaba po yung, yung inflation natin. So hindi pwedeng sinasabi na naghihirap tayo. Di ba? So ano bang rason? So ano ba? Gusto ba nila pigilan yung investigasyon laban sa flood control kasi mga kaalyado ni Duterte yung sangkot? Ayun ba yung rason nila kung bakit nila gusto ipa-impeach si PBBM? Ewan ko dito, no? So, yun mga kababayan. So, kayo po, naman sabi nyo nga po dito, sa nabisto nga po, na DDS pala ang may pakana ng impeachment trial lang nga po laban kay PBBM. Yun. So, pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na po na content natin ngayon, no? Okay? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and babush.